it's a loss talaga if ever na hindi natin siya kukuhanin kasi nasa Taguig na tayo tapos dadiretsuhin lang naman natin siya sa Pataytay. Saan? Dito po. Sige po. Yan. Nung pag-on ko ng aircon, biglang nag-ingay. Like, parang nauga yung ano, yung... Okay na po. Salamat po. Thank you din po. Hindi ganun tayo pinahirapan. So, thank you Lord pa din guys. Actually. Kasi kahit papaano, yung time na nasiraan tayo is malapit lang tayo sa shop at the same time. As of now, nagana naman yung unit natin. So, we'll see. Time check guys is 11:15. May nakuha na tayong booking which is ayan sa ayan. So, etong tagging natin guys is somewhere in Taytay siya. Medyo malapit-lapit ng konti. Tapos, eto namang isa natin is Taytay nga. So, kagandahan dito, medyo malapit-lapit ng kahit papaano yung dalawang drop-off natin. Kaso nga lang, yung isa natin is pooling, yung Taytay. Ang pipikabin daw sa pooling is mga chicken oil. So, around 60 kilos, 60 liters, something like that. Tapos yung isa naman sa Taguig is POM na double layer. Hindi ko sure kung makakuha pa ako ng isa pang booking pero check na lang natin. So guys, time check is 11:19. Nandito na tayo. Pasagat, kaya po ba dito? Ito. Yeah. Tapos patong na lang po. Wait lang kuya. Ayusin natin. May kakarga pa po kasi. Oo po. Sige lang po. Saan? Dito po. Sige po. Yan. Okay na po. Salamat po. Salamat po. Time check is 11:22. Natapos na natin pick upin to. Ang layo nga pala natin kanina from our home base up to pick up ng booking na yan is 2 to 3 kilometers lang. Tapos ito namang isa natin is 9.8. Medyo malayo. May alam akong shortcutan kasi yung tinuturo ni Waze medyo malayo. Kumbaga, dito kasi sa alam kong shortcut, dadaan lang ng expressway sa may bandang Kanlubang. Yun na lang din yung daanan natin. Mas mapabilis tayo at the same time. Mas maikli yung dadaanan nating ruta. Good afternoon po. Ay, good morning po. 20 po. Sige lang po. Tulungan ko na po kayo. Sige. Okay na po. Po, ingat po. Salamat po. Thank you din po. Salamat po. Thank you din po. Yun guys, time check is 11:53. Natapos na nating i-load yung dalawang booking natin. So, I think dadiretso na tayo. Pero if ever na may makita tayong kasabayan, i-swipe natin. Pero for now, hindi na tayo yung parang mag-aantay pa. Kasi I think okay na to kahit papano yung dalawa nating booking. Yung Taytay pala natin na isa is somewhere in Antipolo, parang boundary na siya. So medyo nasagad yung 60 kilometers. Nasagad yung 60 kilometers sila, alam mo, baray ko. 'Di ba, usually fix yung niya, 715 or 717 sa may 45 to 50 kilometers. So this time 60 kilometers kasi, so parang naging previous kay Lala Move yung 15 to 12, 15 to 20 kilometers. Pero I think okay lang kasi lang naman to, pooling. Tapos previous na natin to kasi hindi naman ganito kadami yung booking na nalabas somewhere in area ko sa Kalamba. Although na dati sinabi ko 'di ba na wait muna nating i-pooling, yung pooling gagawing regular. Pero kasi guys, ang taas ng competition pala dito sa I mean mataas yung competition ngayon sa area ko. Kumbaga, kahit pooling, saglit lang, nakukuha agad. So, at the same time, hindi pa ganun ka
dami yung nalabas na booking. So, para sa akin, it's a loss talaga if ever na hindi natin siya kukuhanin kasi nasa Taguig na tayo tapos dadiretsuhin lang naman natin siya sa Pataytay. So, sa may bandang C6. So, according pala kay Waze, makakarating tayo dun sa may Taguig ng 1 hour and 20 minutes, 51 kilometers. At ang natatakbo na natin yan is 16.1 kilometers para lang ma-pick up yung booking natin. So, drop na natin to. Time check guys is 12:27. Since 12:27 na, di pa tayo nagla-lunch. Kain muna tayo. So, may baon tayong to. Ito ay longganisa at talong na pinirito. So, gamitin uli natin to, ating car table. So, steering wheel, kakawit mo lang. Yan. O, di ba? Meron na agad tayong instant table. O. Tapos, may lagay na tayo ng ating binalot. Kasi ang huli kong kain, mga around 11 pa ata or mga 10, something like that. Medyo nagugutom na ako. So, hindi na natin, kasi nung last time, nung nagbebinalot din ako, kasi dati, nung nagbibinalot pa ako, hawak ko siya na ganito, tapos kumakain. Parang ang hirap ang hirap gawin. This time, pabatong na lang natin. So, ayan. So, easy. Tapos may kutsara tinidor para talaga tayo nasa table na. So, lang to, mga around 110 to 150, something like that. So, kung gusto nyo, nandiyan yan sa Shopee link sa description. Check nyo. Mura lang yan. So, kain tayo guys. Kain kayo. Ayan, longganisa, talong, saka itlog. Tapos kanin. Tapos may saging tayong maliit. Ayan guys, quick update. Nakancel yung dalawang booking natin. Kumbaga, pinarebook natin sa kapwa lalamong driver din natin. So, share ko na lang sa inyo. Habang nasa Shell ako kanina, nagkukuwento regarding sa mandatory benefits. Nung pag-on ko ng aircon, biglang nag-ingay. Like, parang nauga yung actually nauga talaga yung fan, as in maingay siya. So pero pagka hindi ko naman in-on yung aircon, hindi siya nag-iingay. So tinawag ko kay Godfrey sa AutoCare dun sa mismong Quezon City kasi doon ako nagpapa-PMS. According sa kanya, fan motor. So nandun nga tayo sa Michelle Mamplasan. So dumiretso tayo sa pinakamalapit na pwede nating magpagawaan kasi nga hindi available yung shop ni Godfrey that time. Parang meron siyang personal errands. So, tayo sa may Carmona, sa may Tiriso. So, doon tayo nagpagawa. So, chinek ko muna yung presyo ng fan motor. Ang presyo ng fan motor sa may Shopee, yung Denso is nasa around 3,450, something like that. Pero, ang presyo dun sa Tiriso is nasa around 3,400. So, almost same lang din. So, ang disadvantage lang dito guys is wala siyang warranty. Kasi nga, as per sa kanila, yung pan motor, binibili lang din nila sa deal, sa shop or anything na source nila. So, parang walang warranty. Parang ganon. Yun yung sabi nila sa akin. So, it's up to you whether na magpagawa ka sa kanila or hindi. Pero bago ka naman umalis, make sure nila na okay yung unit mo. Medyo mahirap sa part nila kasi iba daw yung design ng automatic versus sa manual. So mas babaklasin lahat. Ang kagandahan doon is mura lang yung labor nila guys, nasa around 450. So matotal mga 3,950 ang nagastos natin. Kaya all goods, 3,950 pwede na. Yun, bumili din tayo ng coolant. Ang nabili nating coolant guys is 4. Kasi dati bumili ako ng coolant Mitsubishi. Ang coolant ng Mitsubishi ata is kulay blue ata. So this time, para nag-flashing tayo,
So, Petron na green ang binili ko kasi yun yung parang pinakamalapit na pwede ko mabila ng coolant. Buti nga, mga nasa around, I think 100 meters lang na lakaran or 50 to 100 meters nakabili na tayo. Hindi ganun tayo pinahirapan. So, thank you Lord pa din guys. Actually. Kasi kahit papano, yung time na nasiraan tayo is malapit lang tayo sa shop at the same time. As of now, nagana naman yung unit natin. So, we'll see if magkakaroon tayo ng problema in future. Pero ang tagal ko pinaandar to bago ako umalis eh. Saka, since nga na nag-flashing ng coolant, talagang inantay nila mawala yung bubbles kasi according sa kanila pagka may bubbles pa daw tapos tinakpan na eh baka mag-overheat kasi may mga part atang wala pang coolant. So this time umalis tayo na secure na. So lamig. Lamig na ngayon. Kasi tinetesting ko nasa 19 degrees tayo tapos ang oras ngayon is mag-alas 5 na. So hindi na tayo nakapaglalamog. So ito pala yung ginawa ko guys ha. Again, tumawag ako sa, hindi pala tumawag. Nag-chat ako sa customer service regarding sa nagkaroon ako ng car trouble. So, according sa kanila, inform ko muna daw si customer, through text lang inform ko muna si customer. Then, saka tayo saka daw ako mag-rebook or siya ng bago. So, in-inform ko na si customer. So, pinalo ko yon. Nga, nakakuha na tayo ng lalamove driver kanina. Yung dalawang booking natin, pinasambot na natin din sa kanya. So, almost pares lang nga rin din yung rate guys eh. Kasi Calamba to Carmona, Calamba to Taguig, tapos Shell, Mount Plasan to Taguig. 717 din, saka 465 lang ata o 467. So, parang ganun. Kaya mas swerte na ako ng ano natin kasi double booking agad yan, isang pulling sa isang regular. Tapos along the road lang din kahit papaano. Saka same lang din ang pickup. So, swerte siya sa part na yun. After natin nun, in-inform natin si customer na nakapag-book na tayo. Kung sakaling makakancel niya, i-cancel na. So, then na-cancel naman yung booking. Kaso nga lang, nagkaroon pa rin tayo ng post timer. So, yun, sinashare ko lang sa inyo yung experience ko. Pero hindi naman tayo totally nasuspend or nabad. Ewan ko lang sa mga susunod na araw kung mababawasan yung ratings natin. We'll see. Pero again, thankful pa din tayo guys. Kasi kahit papano, ganito yung nangyari. Malapit na tayo dun sa mechanic shop. At the same time, nagawa natin ang paraan yung mga bookings natin. So, thank you Lord pa din. Kasi ang hirap masiraan kung nasa EDSA ka. Hindi mo alam kung saan ka hinto or somewhere in Metro Manila. 'Di ba? Ang hirap ng parking. Yung shop na napuntahan natin, nakapagpagawa na ako noon ng before, pero alternator naman. So this time, buti meron silang available na radiator fan motor. So, pang Mirage. Let's go! Meron. Nagawa natin. Nasulit naman yung mga pagtatabi natin ng car maintenance. So, baga, nasa middle siya. Pwede na siyang pangtabi. Just in case ng mga ganitong emergency. Kasi I think naman yung fan motor, guys, usually naman siya, common part na dapat common part na nasisira. I think personally. Kasi lagi siya nagagamit para electric fan lang yan, di ba? So, ayun. According sa kanila, bushing daw yun. So, itong fan motor na to, tatabi ko na lang. Tapos, kung sakaling mabebenta natin, benta natin. Kasi baka ma-rewind pa or something like that. Kung may mga bumibili. So, yan, ma-recycle pa natin. Pandagdag sa car maintenance natin. Ano na tayo? Uwi na tayo. 0 tayo ngayon. Bokya! Aray ko. So, yun. Again, kung may natutunan ka sa ating munting vlog regarding sa mga car experience or diskartihan, huwag mong kalimutan mag-subscribe para tuloy-tuloy ang ating pag-edit. So, again, dito ko natatapusin ang ating munting video.